Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, tawagin niyo po ako sa pangalang Bien. Kuya E, gusto ko lamang po na ibahagi itong isang karanasan ko. Ito po yung panahon na nagmumotor pa ako Kuya E pauwi sa amin. Sa isang highway po Kuya E, madalas akong mapatingin sa isang lalaki na itago natin sa pangalang Matias. Matangkad na lalaki, mapapatingin ka sa kanya talaga dahil minsan naka-low-waist siya na short, naka-topless pa. Kita ang karug at minsan pati ang pubic hair. Akala mo'y nananadya pero mukhang ganun lang talaga siya. Dahil sa nakasanayan ko na ang makita siya doon sa kanilang maliit na kubo. Hindi pwedeng hindi ako mapapalingon doon. Hinahanap-hanap siya ng aking mga mata. Minsan ko na rin siyang nakikitang naliligo doon sa gilid ng bahay nila. And yes, syempre may pabakat kang makikita. Minsan naman, andun siya sa isang tindahan. May kainuman ng mga tropa ata niya. Until napon ako, iba na siyang makatingin. Akala mo'y nangaakit si Matias. Parang tila ba gusto siyang malantakan. Dahil sa maaga naman akong dumadaan sa kanila, mga between 5 to 6 maliwanag pa yun sa probinsya. Gusto ko sanang tigilan siya o kausapin or what, pero baka kasi nagkakamali lang ako. Baka kasi assuming lang ako na palantak ang loko. Mamaya magulpi pa ako. Isang araw Kuya E, sinadya kong bumili sa malapit na tindahan na tinatambayan ni Matias. Pumili ako ng soft drinks sabay may nagsalita sa likuran ko. Ako din isang soft drinks naman dyan. Nagulat ako kay Matias. Sa malapitan mas may itsura pala siya at kapansin-pansin ang kanyang dimple sa kaliwang pisngi. Sabi ko, isa pa raw pong soft drinks. After noon ay nagpasalamat naman siya. Sinabayan ako paglakad. Saan ka ba pupunta? Tanong ni Matias. Wala, nauhaw lang ako. Talaga? Tara, stroll naman tayo. Sabi ko pauwi na sana ako Maaga pa naman. Ayaw mo ba? Anong ayaw ko? Sus ng ano ko? Malaki naman to. Napalingon ako. Ano ba tong si Matias? Sobrang brutal talaga. Sabay sabing, sige na, di ka magsisisi. Sa totoo lang, ahat talaga ni Matias sa personal. Kaya naisip ko, naku, mukhang pabuk nga ang loko. Pero, kiber naman. Sabi ko, saan ba tayo? Sige lang, may alam ako kung gusto mo lang. So sumakay ako at nag-drive si Matias. Sa isang lugar na malapit sa kanila pero walang masyadong tao. Sa malakakahuyang lugar. Bumaba akong motor. Inistand ang motor. Tapos, umupo doon si Matias at nagsalita. Ano, game na ba? Lumingon-lingon siya sa paligid sabay na palingon na rin ako. Hindi ko inaasahan ang sumunod na ginawa ni Matias. Tinanggal ang shorts niya at panloob. Doon bumungad ang patay pa, ngunit matabang paps. Kanina, nang lapitan ako ni Matias, patid kong bagong paligo dahil amoy sabon pa ito. Limuyak ang amoy ng sabon. Napalunok ako halos Kuya E na ipinilisinta sa akin ni Matias yun. Pero bago ko sumunggab, sabi ko, baka wala akong pera. Nagtanong muna ako, magkano ba? Sabi ni Matias, 100 lang ang need ko. Nagulat ako, ang mura ng paps. Sabi ko sige kahit dagdagan ko. Ewan nga ba Kuya E, tinudo ko ang paglantak sa paps ni Matias. Tipo bang wala nang bukas. Super dax ang Matias Kuya E pero sa kabila nun ay kinagulat ko ang offer. Lantakan daw niya ako kung pasobrahan ko ang ibibigay kahit magkano lang. Sabi ko galing kasi akong trabaho. Ang worry ko syempre baka mamaya mapanghi ang amoy. Okay lang daw. Kuya E, ako naman ang pinapwesto ni Matias. Mamaya na raw tapusin ang kaniya. Grabe, ang lalaking si Matias ay isang servando. Napakagaling ni Matias, Kuya E. Kumbaga, performance level.
Hindi ko napigilan at hindi ko nasabi na pasabog na ang bulkan na ikinagulat niya. Nagsorry ako, niluwa niya pero okay lang daw. Pinalaro niya ang kanyang paps hanggang sa sumabog na rin ang bulkan. Matapos nun, nag-ayos kami. Inabutan ko siyang pera at nagpasalamat. Daan lang daw ako kapag free. Basta, wala dun ang mag-ina niya. Yes po, pamilyado na si Matias at additional budget daw yun. Walang trabaho si Matias pero nagpapabayad siya pagsalok ng tubig, paghahatid sa kapitbahayan dahil mahirap ang tubig sa lugar nila. Sabi ko kaya pala maganda ang katawan niya. Mabait naman si Matias. Naging regular customer niya ako pero minsan sasabihin niya na hindi niya need ng pera. Meaning ayaw din niya lagi siyang bayaran. Ang pinakagusto ko kay Matias sa paglipas ng panahon ay gusto niya ng kissing at magaling si Matias. Minsan ko na siyang natanong, straight ba siya or what? Sabi niya, hindi raw siya nai-inlove sa lalaki pero kung ano man ay wala siyang pakialam. Basta nakakapagpaligaya siya. Wala na siyang pakialam pa kung ano man siya. Kuya E, one time naman ay nakita kami ng kaibigan niya na maitsura din at tinanong ako ni Matias kung gusto ko na matikman ng kanyang kaibigan. Sinabi niya na same din naman daw ang presyo kung gusto ko lang daw naman kahit sabay pa sila. Kuya E, panibagong experience sa akin yun kung saan dalawang big time ang nalantakan ko. Those were the days na hindi ko malilimutan until kinailangan naming umalis sa aming bahay dahil sa pinabawi na ng kapatid ng tatay ko. Napalayo kami ng place tapos napilitan kaming ibenta ang motor ko kaya hindi na kami nagkita ni na Matias at kanyang kaibigan. Nang panahon naman, after a year, nagulat ako na na-demolish na rin ang tinitirhan ni na Matias kaya hindi ko alam saan ba sila nalipat. Standing ovation pa rin till now sa akin Kuya E ang idea na minsan may ganong kaganapan sa aking buhay. Hanggang dito na lamang po. Bien, ayun lang. After ng mga naranasan mo hindi na kayo nagkita muli nung si Matias at kaibigan niya. Pero anyways, isa yun sa mga sabi mo nga ay hindi mo makakalimutan na karanasan mo, no? Muli, maraming salamat sa iyo, Bien, at maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.